Ipinagpatuloy ngayong araw ng kanilang investigasyon kaugnay ng mga umano'y iligal na transaksyon na kinasasangkutan ng mga binay sa Makati City. Kaugnay po niyan, muling pinabulaanan ng Alpha Land ang lahat ng mga ibinabagong aligasyon kaugnay sa deal nito sa Boy Scouts of the Philippines. Ang update niyan, alamin natin mula sa aming kasamang si Jade Miguel mula sa Senado Live. Kirby, muli ngang pinabulaanan ng Alpha Land ang lahat ng alegasyon na ipinaparatang sa kanilang deal sa Boy Scouts of the Philippines. Ayon sa Corporate Secretary ng Alpha Land na si Attorney Rodolfo Ponferrada, ito pa nga marahil ang isa sa pinakamagandang deals ng Boy Scouts dahil billion pesos na contribution nito, makakakuha sila ng investment na 3 bilyong piso ngayong 2015. Base sa kontrata nila, may 15% share ang Boy Scouts sa 5-story building, isang podium at sa 3 residential towers na ipinatayo sa Malugay property na pagmamay-ari ng Boy Scouts. Anya, kung susumahin nito, mahigit 3 bilyon ang makukuha ng Boy Scouts sa mga nasabing building. Dagdag pa ni Ponferrada, wala silang ginawang pagbabago sa hatian at simula pa noong una ay 85-15 na ang sharing scheme nila. Taluwas ito sa paratang ni dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado na dati raw ay 80-20 ang napag-usapang sharing scheme. Sinabi ni Ponferrada na 15% lamang ang share ng Boy Scouts dahil 600 million lamang ng Boy Scouts sa 5 bilyong halaga ng property development. Kapag dinivide raw ang 600 million pesos sa 5 billion pesos, 12% lamang ang dapat makukuha ng Boy Scouts, ngunit ginawa na lamang nila na 15%. Samantala, iginiit naman ni Mercado na inutang o ginawang collateral ng Alpha Land ang lupa ng Boy Scouts. Ayon kay Senador Coco Pimentel, tila pinahamak pa nito ang kontribusyon ng Boy Scouts dahil inutang ng Alpha Land ang lupa. Ngunit sinabi naman ni Ponferrada na binigyang garantiya nila ang Boy Scouts na makukuha nila ang kanilang share sa kabila ng paggawa nitong collateral sa property ng Boy Scouts. Itinanggi rin ng Alpha Land na walang isang kusing na nakuha ang Boy Scouts sa deal nito. Ayon kay nagbabayad sila buwan-buwan sa Boy Scouts ng 600,000 pesos sa renta. Pagamat inamin naman nito na kamakailan lamang nila ito na bayaran. Panghuli ay pinabulaanan ng Alpha Land ang alegasyong nag-commit ng tax fraud at tax evasion si Alpha Land President Mario Oreta. Iginiit nito na nagbayad sila ng buwis at nag-issue ang BIR ng tax clearance na magpapatotoo sa nasabing pagbabayad. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Senado. Kasama ang Unit 4, ako po si Jade Miguel nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan. Alright, maraming salamat sa iyo, Jade.